Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back ulit sa channel natin. So for today's video, katulad nga nung sinabi ko nung nakaraan, papakita ko sa inyo yung mga bagong binibreed natin, yung mga bagong alaga natin no, na pinahiram ng bayo ko yun. Shout out kay Ariel sa bayo ko na nagpahiram sa atin nito no. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung bagong alaga natin na bagong binibreed natin dito. Nakakulong dito ngayon yun no. Tara, pakita ko sa inyo. So mga kaibon, mga kalapatids, ito yung bagong binibreed natin ngayon no. Kung naalala nyo, ito yung dating loft natin ng kalapati natin. Pero ginawa na natin ito, kulungan ng ng manok, Texas no, pure Texas. So ito, pinahiram sa atin ng bayo ko. Ang bloodline nito, sweater na cross sa Melsim no. Kung mapapansin nyo yung taid niya, yun kulay black, pati yung mga kuko niya. Kasi nga cross siya sa Melsim Black. So sweater cross sa Melsim Black. Pinahiram sa atin ng bayo ko no. High station. Bali yun. Napakagandang manok na ito no. Pinahiram sa atin. Tapos yun naman yung kapares niyang manok din. High station din na na golden hatch naman no. Golden hatch yung bloodline naman ng manok na to. Pero wala pa tayong masyadong alam sa mga sa mga manok kasi ngayon pa lang tayo magbe-breed. Pero nag-breed na tayo nung nakaraan ng golden sweater naman, tsaka golden sweater tsaka tsaka sweater din na na cock. So yung hen natin nun, golden sweater, papakita ko sa inyo mamaya. Naiwan kasi dito yung yung hen na sweater no. Tapos eto, may itlog na sila, papakita ko sa inyo. Yan, may itlog na yung hen natin, bali 4. Yun, ilalagyan natin ng number no. Sabi ng boy ko, lagyan daw na natin ng number para alam natin kung sino yung mga unang mapipisa. Yun, may mga number na yan, bali 4 na itlog na no. Lalaki ng itlog yan no. Papansin nyo, quality talagang pang high station talaga. Yun, 4 na itlog. Kakaumpisa lang mga itlog na ito nung siguro mga 1 week pa lang siguro, or kulang sa 1 week no, nang itlog yung inahin natin. So silang dalawa lang yung nakakulong dito. Bali silang dalawa lang, yan lang. Tapos syempre yung hen natin, binibigyan natin ng calcium no, para talagang mas maganda yung mga itlog niya. Tapos yung patukan na binibigay natin sa kanya nanonood kasi tayo sa YouTube no, yung mga para maging malaki yung mga itlog. Yun, Gallimax daw. Yun. So binibigyan natin ng Gallimax tsaka ng conditioner lang na na patuka. Tapos yun, magaganda na may mga itlog nila, malalaki. Yun, ito yung pinahiram sa atin ng bayaw natin. Yun, maraming salamat kay Ariel no. Shout out doon sa bayaw natin at napahiram tayo ng napakagandang mga manok. Pero mga kaibon, mga kalapatids no, hindi tayo nagsasabong. Magbi-breed lang tayo ng mga manok. Tapos syempre yun, yung mga magiging anak nila, ibi-business lang natin no, ibebenta natin, ganun lang. So etong manok na pala na to, etong sweater cross sa Melsim na to, galing sa farm to. Bali nabili yata nila to nung dati nung nang alam ko 5-5 yata yung pagkasabi sa akin ng bayaw ko no. Ayan. Bali nakuha daw nila sa farm yan. Tapos may pa yan, may tawag dito wing band kasi yung mga nilalagay sa mga manok dito. Kunin natin yung manok. Kung mapapansin nyo, may wing band yan, ayun nasa balikat. Nagpapakasta talaga yung yung natin. Yun. Sana maraming itlog silang maproduce para mas maraming sisiw tayong makuha, tsaka mas lamang sana sa lalaki yung mapipisa nilang mga itlog.
Kasi mas mahal yung mga lalaking manok kaysa sa mga babaeng manok. So yun, gusto ko makapagpalabas ng ano eh, syempre gold, tsaka ganitong kulay din, no? Ganyan. Tapos yung gray legs, ganoon. Gusto ko ganun yung legs nung ano. Ganun yung mga gusto ko eh. Wala pa akong masyadong alam sa manok eh. Pero ganun yung mga gusto kong kulay. Sa ano, sa paa ganun ang kulay. Yung yellow na paa kasi parang common, no? Pero wala pa akong masyadong alam sa manok. Kasi halos nang nakikita ko sa mga manok, mga alaga dito ng tatay ko yan, mga yellow feet or white feet. Madalang ako makakita ng ganun eh, yung parang gray. No, kaya yung gusto ko ganun yung ano. Ganun yung legs, no? Pag nagkasisiw. Sana magkaroon ng ganun. Tapos papakita ko sa inyo yung isa pang binibreed natin. Bali dito ko rin siya dito ko rin siya pinapabreed, no? Yung isang golden sweater naman natin na babae. Pakita ko sa inyo. So yun mga kaibon, no? Mga kaibon, ganyan ko lang napansin na bagay yung mukha nung manok na pinahiram sa atin. Ayan, no? Hindi ko alam kung paano to. Pero itatanong natin dun sa ano. Tatanong tayo ng gamot para dito, ano. Yun ngayon ko lang napansin. Habang nagbablog tayo nakita ko, parang magayong mukha niya. Parang one eye cold, no? Parang namagayong mukha niya. So bibilihan kaagad natin ng gamot to para ano, magamot kaagad yung manok natin. Yun. A few moments later. So yun mga kaibon, no? Meto yung manok, namamagay yung mukha niya. So binila na agad natin ng gamot para ano, hindi na lumala yung ano niya. Sipon daw to eh, sabi. So yun, binila na agad natin ng gamot. Painimin na agad natin. Hirap painumin. Yun. Parang may sipon nga siya. No, yun. Binili na agad natin ng antibacterial para ano, gumaling na agad. Nagtanong tayo sa tatay natin, no, kung ano yung gamot. So yun, sinabi niya sa atin, hindi ko na sasabihin yung pangalan ng gamot, no, pero yun, para gumaling agad yung manok natin. Tapos ayun, meron siyang wing band. Yun. Para gumaling ka agad. Tapos ito naman yung isa sa ano natin, binibreed natin, no. Etong gold na to, gold na babae na to. Pero na-breed ko na minsan to eh. Napagpalabas na tayo ng mga ano dito, ng mga anak dito, no. Pero yun, binibreed natin ngayon to. Papakita ko sa inyo yan, oh, yung itlog niya. So eto, nakaiwalay ng ano yun, ng itlogan, no. Hindi ko sila pinaghiwalay ko. So nang itlog na siya. Ayun yung mga itlog niya, 4 din, ayun, no. Papansin nyo, dahil lang. Ayun, nilagyan din natin ng mga number yung itlog, no. May mga maliit, meron ding malaki, hindi pantay-pantay, pero ano, yan, 4 din yung itlog. Pero pag natapos ng mga itlog yan, yun, yung mga maliliit siguro tatanggalin natin. Kasi yun din suggest sa akin, yung mga maliliit na itlog tanggalin, itira lang yung mga malalaking itlog. So yun, baka tanggalin natin yung mga maliliit na itlog dito. Tapos ito yung sample ng ano, nung naging anak nung gold natin, no, yung golden sweater natin. So isa sa mga anak nito, malaki na, 5 months old na to, pero yan, high station din siya, no? Kasi nga high station yung ano niya, yung tatay niya, high station yung ginamit, pero yung hen na ginamit, yung hen natin na ano, na nandito yung hatch natin, yung sweater natin na hen, ano lang, mid station lang siya. Pero yung mga anak niya, eto, 4 to, actually 4 to eh. Kaya lang yung dalawa, yun, naibigay na natin, no, sa, yung isa sa bayaw ko, yung isa sa tito ko. Yung isa, etong isa na to sa tatay ko to, no, inarbor ng tatay ko. Tapos yung isa, yung sa akin, yun, na-out na natin. Bale, ito na lang natira sa mga anak niya. Yun, napakaganda, ganyan, gold, oh.
So yun mga kaibon, mga kalapatids, no, nag-uumpisa tayo mag-breed ng ng Texas na manok. Sana. Kasi kaya naisipan ko mag-breed ng Texas na manok kasi sila mabili, no. Kapag in-out mo, mabilis lang ma-out yung mga Texas na manok. Tapos hindi bumababa yung presyo nila. Kaya yun, naisipan natin mag-breed ng mga Texas na manok kasi marami din yun, buibili ng Texas na manok. Actually, nung in-out ko yung isang natin, no, yung stag natin na gold, yung kamukha nung kanina, kapatid niya, na-out kaagad natin. Pinuntan kaagad, isang araw lang tayo nag-post, na-out kaagad natin, no. Kaya yun, maganda rin pala mag-breed ng manok na Texas dahil madaling ma-out. Tapos, ang problema nga lang, pero ganun din, pareho rin lang din sa sa lovebirds, no. Matagal din magpa-mature. Syempre, kapag sisu pa yan, mahirap i-out yan. Hindi katulad ng lovebirds na sabihin mong 3 months, pwede mo nang ibenta. Sa mga Texas kasi, binibili nila talaga kapag kapag malaki na, mga 6 months, 7 months, ganun. Para mas malaking presyo, mas maganda yung presyo, no. Mas matanda yung manok, mas mataas yung presyo na na pwede mong i-out yung manok. Tsaka depende rin sa bloodline ng manok, no. Kung gaano rin siya kaganda. Depende sa katawan niya, tsaka sa taas niya. So ganun yung pagkakaalam ko, no. Dahil nagtanong-tanong tayo, yung tatay ko nagmamanok. Yun yung bayaw ko nagmamanok. So nagumpisa na rin ako sa pagbibreed ng mga manok. Kaya yun, so far naman maganda naman, no. Nakapagbenta naman tayo ng mga yung nakaraang binirid natin. Yung actually nung nakaraang binirid natin, no, yung golden sweater natin, yun, nagtry lang ako noon, pero yun, maganda naman nung pinost ko yung mga yung mga manok. Yun, binili agad. Kaya naisipan ko, tuloy-tuloy ko na. Dire-diretso na tayo magbi-breed ng ng manok. Kahit medyo magastos, okay lang, no. Mabenta naman kahit yung babae. May mga naghahanap din ng mga babaeng manok. Yun, nakabenta rin tayo ng babaeng manok tsaka ng mga lalaking manok. Kaya yun, siguro tuloy-tuloy na natin mag-breed ng Texas na manok. So yun mga kaibon, mga kalapatids, pinakita ko lang sa inyo yung bago nating hobby, yung bago nating mga binibreed, no. Pero hindi po tayo nagsasabong, no. Hindi po ako nagsasabong, hindi ako marunong magsabong. Pero yun, magbibreed lang tayo, tapos magbebenta lang tayo ng mga ng mga ibibreed natin. So yun, medyo matagal nga lang magpatanda ng manok, no. Pero yun, tiis-tiis lang syempre. Parang sa lovebirds lang din yan, laging hinahanap ng mga buyer yung mature syempre. Ganon din sa manok, hinahanap nila yung matatanda na, mga 8 months, 1 year, ganyan. Stag, bull stag. Pag bull stag kasi daw, yun, lagpas 1 year na. Kapag stag naman, yun, 1 year pa baba, yun yung mga stag. So yun mga kaibon, mga kalapatids, pinakita ko lang sa inyo yung mga bago nating hobby ngayong vlog natin na to. Maraming salamat. Hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to, mga kaibon, mga kalapatids. Kung di ka pa nakapag-follow at nakapag-subscribe sa aming Facebook page at YouTube account, no, mag-follow ka na at mag-subscribe para may chance kang manalo ng mga ng mga ibon na pinamimigay natin dito sa aviary natin, no. So yun, mamimigay tayo ng mga African lovebirds. Tingnan natin sa kalapate kung makakapagbigay din tayo. Marami din naman tayong mga breeders ng kalapate, no. Tapos dito sa mga manok, titignan din natin kung makakapagbigay tayo. So yun, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw, mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.